Good evening po sa inyo lahat. Kamusta na po tayo? Na, lalo na sa panahong ito, no? Nakikita natin na laging laman ng news yung kaguluhan between Israel and Iran. At nakisawsaw pa po ang US. No? Lalong natakot ang mga taong nakakabalita, nakakarinig ng news. Nung isang umaga po, nagising ako, sa tapat po namin, nagkikwentuhan yung aming kapitbahay habang namumuhan ng bunga ng mulberry. Nagising po ako na pinagkikwentuhan nila yung mga kabalisaan. Kataasan, pagtaas ng presyo ng gasolina, maraming pagtukol sa eskwela ng anak, at naisingit pa yung ang kaguluhan ng pagkakasali ng US dito sa gulo ng Iran at Israel. So, sabi nila, natatakot sila, baka ito na raw po yung simula ng World War III. No po, natatakot daw po sila dahil maliliit pa yung kanilang mga anak. Ang sa loob-loob ko naman ay natatakot kayo sa World War III. Pero hindi kayo natatakot sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. So yun po, sa senaryong yun, na sila'y takot na takot. Sila yung mga takot na sa mga kaguluhan sa mga gera, lalo na pag dumating ang ating Panginoon, na tiyak na darating. The coming of Jesus ay tunay na mangyayari ito. Kayo po, anong ko pa po kayo? Handa na po ba tayong harapin ang pagdating ng ating Panginoon? Amen. Yung iba po, may narinig ako na hindi pa raw. So kung tayo po ay hindi pa handa, di ba Kuya Nonoy? Mga pinag-aaral pa tayo. So, siguro, ito po yung ating ito yung gabing mapag-aaralan natin sa sinabi ng ating Panginoon. No? Ang title po ng ating pag-aaralan ay ayan po, Be careful, be watchful, and prayerful. Ito po ay makikita natin sa Luke chapter 21, verse 34 to 36. Ito po yung teksto natin. Bigyan ko lang po kayo ng konting background kung ano po yung Book of Luke na ito. No? Ito po yung nakita natin doon sa pangyayari sa Luke 21. Ito po yung pangyayari na kung saan ang mga disipulo at ang ating Panginoon ay nag-uusap-usap tungkol sa kagandahan, grandiosong templo sa Jerusalem. Sabi ng mga ng kanyang mga disipulo, siguro may mga kasama pa rin silang ibang tao. Opo. Yung bagay na nakadikit, yung mga batundo, ay napakaganda. At ang mga ornamental dito ay ipinaghandaan ng tao at ibinigay sa templo upang magawa ang templo. So, ang sabi ng ating Panginoon, kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Apo? Ito po yung second magiging kalagayan ng Jerusalem sa pagdating ng araw. At ito po ay nangyari noong 70 AD. Siguro po kung nasusubaybayan nyo, yung Friday worship natin nung nakaraan, na nagtuturo ang ating mahal na pastor, ay dito tinatalakay yung second coming of Jesus. Na ito'y nakikita natin na katiyakan na
darating at mangyayari ang mga bagay na ito. Ang Jerusalem po ay tinitingnan ng buong mundo as a model. The final judgment of the world ay masasalamin dito sa Jerusalem. At dito, mangyayari ang lahat ng kaganapan batay sa pagkakasulat sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon at siya ay babalik rin. No? Ito naman yung pinangahawakan nating mga Kristiyano. Mga taong nakakilala at naniniwala at inilagak ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. At ito nga, ang kanyang pagbabalik ay ito ngayon yung inaabangan natin. The fall of Jerusalem show us what the final judgment will look like. At ang paghatol ng Diyos ay tiyak na darating sa bawat tao. Paano tayo tutugon dito? Kaya nga po, in verse 12 ng Luke 21 up to 15, Jesus said that He will tell the people how can be rescued. And in verse 34 and 36, ito na yung mga bagay na inihayag na ating Panginoon kung paano tayo maliligtas. Ang sabi po diyan, sa verse 34, be careful, or your hearts will be weighted down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you unexpectedly like a trap. So, dito inihayag ng ating Panginoon na mag-ingat tayo sa tatlong bagay na sinabi niya. Dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. Inihayag ng ating Panginoon ito sa mga tao na naroon nakausap niya. Siguro, ito yung mga should be apostle niya. Yung mga apostol na pinili niya. Ng mga taong sumama sa kanya at nakikinig ng kanyang mga salita, mga aral sa templo. Magkakasama po sila. At ganun din ho, tayong mga iniwanan ng kanyang salita, base po sa Biblia na nakasal dito. Dito natin makikita na mag-ingat tayo sa tatlong ito. Dissipation. Ano po ba yung dissipation? Dissipation po ay ang pagbuhay na inilaan mo o sinayang mo para ikaw ay magkaroon ng kaaliwan o sinasatisfy mo yung laman. Yung buhay na wildly living. Ito po yung dissipation. Sa madalit salita po, sa atin ngayon, sa taguri ng salitang kanto, ito yung buhay na walwal. Di ba po? Ito yung makikita, ito yung didiscuss o nakita natin, kung nabasa natin, sigurado na po nabasa natin, yung prodigal son. Kung saan nagbuhay wild yung taong ito. Ito yung pinakaiingatan ng, sabi ng Panginoon, pakaingatan nyo ito. Buhay na ganito. At sumunod po yung drunkenness. Buhay na inialay mo sa paglalasing. Di ba ba? Gano'n. Hindi naman tayo ganyan, di ba? So, ito yung mga bagay, mga ugali na kinasisiyan ng alaman. Ang paglalasing. No po? Ang paglalasing, ito'y nagdudulot ng kababaang pagganang sa iyo ng tao kapag ikaw ay nalasing. Diba? Kung ano-ano, kasi po pag intoxicated ka na ng isang alak, talagang kung ano-ano na yung magagawa mo. Diba po? At ang pangatlo, the anxieties of life. Ito po, yung pagkabalisa natin sa lahat ng bagay tungkol sa ating buhay. Ito yung mga bagay na
lagi kang taranta, lagi kang iniisip, lagi mong pinangungunahan kung anong mangyayari. Nagkakaroon ka ngayon ng kabalisaan. Nagkakaroon ka ngayon ng hindi pagkatulog sa gabi, no? Pagkapuyat na nakakatulog ka mga alas 3 na madaling araw. At ito, makikita natin sa katayuan ng pagkatao na o sa kaanyuhan natin. Gusto nyo bang dumating ang ating Panginoon? Ang ating aibag hanggang dito? Di ba po? Hindi. Gusto natin datnan tayo ng ating Panginoon na doon pa rin tayo sa anyo ng kung saan ginawa tayo. Di ba po? Sabi rito, in these three acts are all unworthy. Hindi kalugod-lugod ng pamumuhay o hindi kalugod-lugod ito sa ating Panginoon. It's surely you will suffer moral and spiritual degradation. Yung ating moral, yung ating spiritual, madidegrade ito. At makikita na lang natin, ang mga, kapag in-entertain natin ito sa ating buhay, ginawa natin ito, siguradong malilihis tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. At tiyak yan na mamimiss out natin ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil ito rin ang magbibigay sa atin ng yung mga gawain to ay magbibigay sa atin ng mga bagay na lilihis ka. O ito na magiging priority mo sa buhay, hindi na ang Panginoon. At isa pa, sa tatlong magkakamag-anak na yan, dissipation, drunkenness, and anxiety supply, magkakamag-anak po yan, magpipinsan yan. Meron pa po silang pinsan sa tuhod. Ito po yung kayabangan, kahambugan. Abo. Dahil po, sabi ng ang kahambugan ay hindi mo yung kahambugan ito ay nagmamataas ka na. At sinasabi mo sa iyong sarili na hindi ko na kailangan ng Panginoon. No? Na laso na yung buong mong pagkatao, buong isipan dahil sa kahambugan ito. Na hindi mo na kailangan ng Panginoon sa iyong buhay. Binulag ka na ng mundo. Iniisip mo na napakasarap ang mga ino-offer ng mundong ito. Ang mga kalayawan, katanyagan, at karangalan. Mga bagay na nasasatisfy ang iyong laman. So, ito yung nakita mo na napakasarap ng buhay na ganito. So, bakit kailangan ko pa ang ating Panginoon? Kung ako'y na-bless naman, sabi dito. Jesus also reminds us to be humble. Always. Magpakumbaba. Kasi ang nagpagmamataas ay di kalugod-lugod sa Kanya. Wala pong Kristiyano na ligtas dito sa pagmamayabang. Lahat ng tao ay be exempted sa ugaling ito. Dapat po nating ibihis ang pagpapakumbaba, humility sa ating buhay upang maging ligtas tayo sa mga kasalanan, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ibihis daw natin po ito, ang humility sa ating buhay. Ito'y sinabi in 1 Peter chapter 5, verse 5, clothe yourself with humility toward one another, for God opposes the proud, but give grace to the humble. Ibihis natin ang pagpapakumbaba, tulad ng Panginoong Jesus. Siya ay nagpakumbaba. Huwag po nating isipin na tayo'y matured Christian. Matatag na akong Kristiyano. Siguro hindi na ako mabubuwal.
So, sa ating sarili, isipin natin na di na natin kailangan ng Diyos. Kayabangan kung bakit ibinagsak ng Diyos si Lucifer, di ba po, dito sa lupa. Kaya lagi nating bantayan ang ating mga puso dahil ang ating mga puso, ito po'y napaka-traidor. Diba? Kailangan nating turuan nating itong laging magpakumbaba ang ating puso, turuan nating magpakumbaba. Dahil ang pagmamataas na nagmumula sa ating puso, sa ating isipan, ay babagsak ng ating Panginoon. Ito'y paalala na mula sa ating Panginoon. Ito'y makikita natin, kung ating babasahin, sa 1 Corinthians 10:12. Sabi rito, therefore, let anyone who think that he stand, take heed, lest he fall. Kaya nga, mag-ingat kayo kung sino man ang nag-aakala na siya'y nakatayo, baka siya'y mabuwal. Ito, ingatan daw po natin yun. So, be careful. Sabi rito sa verse 34, be careful in living for Jesus. Beware of spiritual danger which we Christian are exposed. Exposed po tayo dyan. Tayo po ang tinatarget na kalaban. Mga bagay nagbibigay kabalisaan sa araw-araw. Yun din po, no? Anxieties of life. Mga bagay na gusto nating makamit. Mga bagay na kapag-alis ng focus natin kay Jesus. Ito yung mga bagay na temporal. Na gustong-gusto talaga nating i-satisfy yung laman natin dito eh. Isipin natin ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Our final redemption, the new heaven and earth, the coming of the kingdom of God. Ito dapat nating pagtuunan. Paano po natin pagtutuunan ito? Mula sa temporal na bagay, gawin natin yung pagtuunan natin ng pansin, yung mga eternal na bagay para sa ating kaligtasan sa ating Panginoon. I-focus natin kay Jesus ang ating mga paningin. Isipin natin ang mga bagay na inihanda sa atin ng Diyos. Ito po. Ang mga bagay narito sa lupa, ang lahat ng ito ay aalisin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, sa kanyang paghahari dito sa lupa. Be careful in living for Jesus. Trust Him, have faith in Him, and always obey. Be with Him to the last day. Sabi dito. Be careful, baka maiwan ka sa kanyang muling pagbabalik. Be always ready, na baka datnan tayo ng hindi handa. Darating ang ating Panginoon na di natin inaasahan. Ang kanyang pagbabalik ay walang nakakaalam, kundi ang Diyos Ama lamang. Sinabi po yan sa Matthew 24 verse 36. No one knows about the day or hour, but even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Siya lang po yung nakakaalam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya po, dapat tayong maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ayaw nating madatnan tayo na hindi handa at nakikiumpukan tayo sa mga hindi kaaya-ayang mga gawain dito sa mundo. In verse 35, sabi po rito, for it will come upon all those who live in the face of the whole earth. Ito po raw ay darating sa lahat ng mga tao dito sa balat ng mundo. It will come to pass, His second coming will witness by all the people in this earth. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sabi dito, for the Lord Himself will come down from heaven. Makikita natin, bababa ang ating Panginoon. With a loud command,
with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. So napaka-grandioso yung pagbaba ng ating, dramatic yung pagbaba o second coming na ating Panginoon. At ito'y mawi-witness ng lahat ng tao dito sa mundo. Ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon, Jesus, ay gusto nating masaksihan. At nais nating makasama sa Kanya. Hindi lang masaksihan, gusto nating masaksihan, gusto rin nating makasama sa Kanya doon sa paghahari niya dito sa lupa. Dahil ang Kanyang pangalawang pagbabalik, ito'y hinahangad natin sa ating buhay, no? Bilang isang Kristiyano, mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ito na yung ultimate goal natin na makasama tayo ng ating Panginoon sa new heaven and earth. Ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon ay dapat nating aabangan. Kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon sa ating buhay, dapat abangan natin ang Kanyang pagbabalik at hindi tayo ma-sidetrack o hindi tayo mapabilang doon sa mga tao wala sa ating Panginoon. And the second lesson, ito'y makikita natin, the second lesson that Lord Jesus teach us ay makikita natin sa verse 36. Sabi rito, be always on watch and pray that you may be able to escape all that about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. In verse 36, sabi rito, always on watch and pray. Dito po yung text po natin. Diba? Watch and pray. Be on watch. Sabi rito, yung unang-unang sabi niya, be on watch. Always, sabi rito. Hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na huwag na tayong matulog. No? Sabi rito, it means that we must spiritually alert. Alerto tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Be on guard in action. Yung action natin, yung mga gawain natin, yung mga ugali natin, bibigyan natin ito ng panahon upang ito'y rendahan. In order not to fall into the temptation. Para hindi tayo mahulog dun sa mga tukso na ino-offer dito ng mundo. That the devil or Satan is always around. Is always around us, near us, and always ready to attack on us. Nandyan po yung devil, si Satan, na laging nakaabang sa atin. So dapat maging alisto tayo. Be alert. Rendahan natin ang ating ang puso, ang ating isipan upang hindi tayo mahulog sa patibong ni Satanas. Nandiyan po yan kasama po natin yan sa ating pamumuhay. Laging nakaabang yan. Para yung leon na umaatungan. No? Laging ready po yan No? Sabi, always ready to attack as we have the duty to fight our treacherous heart, yung duty natin na rendahan natin yung ating puso. Dahil ang ating puso, ito'y taksil. No? Taksil nga raw po ang ating puso Kung hindi natin re-rendahan ang ating puso, mahuhulog talaga tayo sa kasalanan. And sabi, and the world that wants to trap us, lalong-lalo na yung sa paligid natin, yung mundong ito, na lagi tayong gustong i-corner. No? At pag na tayo'y na-corner na ng mga kaaliwan, kasarapan dito sa mundo, tiyak malilimutan, masasidetrack na tayo sa ating pag-aabaw sa ating Panginoon. So dapat labanan natin ito. So we must
Put all the whole armor of God. Ibihis po natin, di ba po? Ibihis natin ang kasuutan upang mapaglabanan natin ang mga atake sa atin ng devil. The whole armor of God. And beware in spiritual sleepness. Yung ating daw, yung spiritual natin, wag natin itong mag-ingat po tayo. So in 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, sabi rito, so then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. Be watchful. Let us all be alert. Be attentive to our in every spiritual matters regarding sa ating buhay. Maging alerto tayo. And then also in verse 36, we must also to pray with the Spirit to help us. We must watch and pray. Hindi natin magagawa kung wala ang gabay ng Espiritu sa ating pagdarasal. Hindi natin maililid ang ating pagdadasal kung wala ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin paano magdasal. Ang Espiritu Santo ay siyang nagtuturo sa atin kung paano manalangin at paano tayo dapat lumapit sa trono ng ating Panginoon. Puspos ng pagpapakumbaba at pagsusumamo sa Diyos. May malinis at dalisay na puso dapat sa paglapit natin sa ating Panginoon. Sabi rito na ang ating pagdarasal sa Kanya, ang paglapit natin sa ating Panginoon, ay dapat taimtim ito. Ito'y gawin natin lifestyle natin sa ating buhay. Mula umaga, pagkagising natin, we should praise God, give thanks to Him. Dahil binuhay pa tayo. Diba po? Dahil ang tangi lang nating maihahandog sa ating Panginoon ang pasasalamat sa Kanya. Dahil wala naman po tayong magagawa. Ang ating Panginoon ang siyang nagsusustain sa atin. Sabi po rito, for our attitude that seek to flee worldly sin, dapat po natin ipag-pray yun. Focus on serving God. Focus on all works of the church. Tumulong tayo sa gawain ng iglesia natin sa pag-glorify sa ating Panginoon. Pray that we keep going with Jesus to the very end. Pray that we resist temptation that the world may offer. Ang pagiging mapagbasid na tao ay isa ring taong papanalanginin. So, lagi siya nalangin. Kasi pag nagbasid siya, gusto niyang ipanalangin yung mga hindi tamang nakikita niya. So, magkasama po yan. Upang ang mga bagay na ito ay malayo na magbibigay dahilan upang hindi tayo makasama sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pray that we will not focus on temporal things. Instead, pray that we will be with Jesus in eternal life, in the new heaven and earth, in a place with no more tears, no more distress, no more condemnation, no more judgment, no more death, and no more sins. Ito po yung ating target. Ito po yung ating layunin na makasama tayo sa ating Panginoon. Watch and pray that na wala nang makapaglalayo sa atin sa Panginoong Jesus. Watch and pray that you may lift your head high, able to stand before the Son of Man. Be prayerful. In conclusion, as we await Jesus' return,
always be in mind Luke 21 verse 34 to 36. Be careful on your living as you await His return. Be watchful always, so that we won't miss His return. Always guard yourselves for spiritual sleepiness. And let us pray always that God give you courage and strength that we can stand before the Son of Man, saying, "Here I am, Lord. Take me with you." To God be the glory po. Amen po. Amen. Salamat po, ating Panginoon.